O ito mga kababayan, yung mainit na balita ngayong araw na to. Si General Browner mga kababayan, yung ating Armed Forces Chief of Staff, nagpalabas po ng utos sa mga nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. mga sundalo doon po sa Davao. Bantay kayo anya dyan. Baka kasi anya ma-infiltrate tayo ng mga enemies. Bakit anya Mr. Maravillas, Davao-based soldiers yung inutusan ni Browner? Nandun yata po yung mga enemies. Special po yung utos, mga kababayan ni General Browner. Talagang minention niya na Davao-based soldiers. Ayan po yung kanyang pinalabas na order. Ngayon lang, mga kababayan, 1:35 PM yung balita. Armed Forces Chief, direct Davao-based soldiers. Talagang specific yung utos niya para sa mga sundalo na nakabase sa Davao. Biwarian niya versus infiltrating enemies. Remain united anya. Malinaw na anya Mr. Maravillas. Talagang ang destabilizer nakabase sa Davao. Lumalabas po na ganun nga mga kababayan. Sino kaya anya Mr. Maravillas itong destabilizer na naka-base sa Davao? Walaan po ninyo. I-post na lang po ninyo dyan. Post your comments pa. Walaan ninyo kung sino yung tinutumbok po ni General Browner. Kaya po, ito pong utos na to, pinalabas niya dahil po sa nagiinit na issue sa politika dito sa ating bansa. Una yung nangyari po noong isang linggo na binakbakan mga kababayan ng dating Pangulong Digong, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, na siyang Commander-in-Chief. Tapos sabay propose mga kababayan na ihiwala yung Mindanao. And ngayon, yung latest mga kababayan, ang akala natin maganda yung pagtingin kay Senator Amy Marcos ng pamilya Duterte. Bigla ba namang banata ni Baste po, Mayor Baste, si Super Ate? Tigilan mo niya yung panggagamit sa amin. Ano niya Mr. Maravillas? May sagot na si Super Ate? Wala pa pong sagot si Super Ate. Official statement. Siguro pinag-iisipan masyado. Pinag-iisipan mabuti yung wordings ng kanyang ipapalabas na statement in response dito sa banat ni Baste. Pero may post po si Daryl Yap, si Derek Darrell. Siya yung sumasagot mga kababayan sa akusasyon ni Baste na panggagamit at drama ni Amy Marcos. Tigilan mo anya kami sa drama mo. Sabi po ni Baste. Ito po. Hindi yan si Pulong. Si Baste yan mga kababayan. Kaya lang suot niya Pulong. Ito yung post ni Daryl Yap ngayon. Mamaya i-share ko po sa inyo. Basahin ko sa inyo kung ano yung sinasabi ni Daryl Yap. Ipinagtatanggol po si Super Ate. Pero si Amy Marcos, mga kababayan, timing pa ngayon. Baka niya Mr. Maravillas bumalik sa prayer meeting si Super Ate. Nagmumuni-muni, humingi ng guidance sa ating Panginoon kung bakit despite sa kanyang pagmamahal na ipinakita mga kababayan sa pamilya Duterte, nagawa siyang pagsalitaan nang ganon na lang, masasakit. Imagine, tigilan mo anya yung panggagamit sa amin. Ginagamit mo anya kami sa drama mo. Tigilan mo yan. May ganon talaga. Siguro anya Mr. Maravillas, napapaisip na si Super Ate kung tama bang imbes na nandun siya sa pagsuporta sa kanyang kapatid, nandun siya sa mga Duterte. Malamang mga kababayan,
But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan, mga kontrobersya dito sa ating bansa. Sa mga Marcos loyalists na hindi pa nakasubscribe sa atin po, mag-subscribe na po kayo para malabanan po natin yung fake news at mga black propaganda ng mga dilawang DDS. Huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, bumisita na lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills, yung mga taga rito sa amin, sa Albay, PLDT, etc. Kahit saang bansa kayo gusto na mag-travel, nag-book na po kami rito. Pwede na kayong magpa-booking ng tickets ninyo. Pati sa hotel po, para makamura po kayo. May bayad center na rin po kami rito at Paymaya. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao dito sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Saka may bago na rin po kaming paninda doon sa aming Colossal Fitness Gym. Ito pong iGlow Serum. Whitening serum po siya mga kababayan. Ito pala, talikod kanina. Negosyo po siya ng aking anak na architect. Tingnan ninyo yung epekto sa kanya. Before and now. Contact ninyo siya sa kanyang FB account, Riz Maravillas. Product of South Korea po siya. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Lahat na po kami negosyante rito para gumanda ang buhay para sa bagong Pilipinas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Pahit-pahit lang po sa mga pulses and affected area. Ito, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, itry po ninyo itong Nensha Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya mga kababayan gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos niya Mr. Maravillas. So, yung utos po ni Browner sa kanyang mga sundalo sa Davao, maging vigilant niya kayo lahat laban sa possible infiltration ng mga enemies. Ngayon po, remain united anya and stay vigilant against enemies trying to infiltrate various sectors of society to challenge their unity. Para niya, Mr. Maravillas, malinaw yung tinutumbok ni Browner. Kasi di ba, yung nagsoso ng disunity ngayon, yung dating Pangulong Digong, gusto na ngang iiwalay yung Mindanao po sa Pilipinas dahil sa issue ng ICC at PI. Hindi nagustuhan po ng mga politicians ng Mindanao, mga gobernador, congressmen, senador, pati ni Super Ate, kinontra po. Kayaan niya siguro Mr. Maravillas, bumanat si Baste kay Super Ate. Malamang may mas malalim pang rason mga kababayan doon. Kaya nagkakalaglaga na. Di kaya niya Mr. Maravillas may naamoy si Baste sa motibo ni... Ikaw kasi niya Mr. Maravillas, lagi mong sinasabi sa programa mo na may special mission si Super Ate, kaya dikit ng dikit sa mga Duterte.
Kasi natuto na nung panahon ng kanyang tatay na bigla na lang pinatalsik, pinipul power at hindi na malaman kung sino yung kanilang kaibigan at kaaway mismong sa loob ng Malacanang. I-open po yung naging threat ni Digong. Di ba yung warning ni Digong doon sa pa-prayer rally niya na punong-puno ng pagmumura? Saan ka niya, Mr. Maravillas, nakakita ng pa-prayer rally punong-puno ng pagmumura? Lahat PI ang maririnig po ninyo doon. Kasi naman yan, Mr. Maravillas, baka tumira ng todo ng fentanyl. Yung kanyang kaibigan nga po na si Montolfo, pinagsabihan yung kanyang kaibigan, si Digong, tigilan mo na niya yan na fentanyl. Nang marinig ko niya, napanood ko si Digong, para niyang wala sa sarili. Sabi ni Montolfo mismo, mga kababayan. So, going back dito sa balita, mga kababayan, sa Manila Bulletin, sabi po ni Browner, ipinag-utos niya sa 10th Infantry Division at saka sa Eastern Mindanao Command troops to support the administration amid recent political developments in the region. Sakto po, may relasyon sa political rumblings, sa pag-iingay po ng dating Pangulong Digong. So sabi rito, the armed forces niya has recently been dragged into the mud amid a heated verbal spat between former President Rodrigo Duterte and his successor, President Ferdinand Marcos Jr. Yan, hindi po tayo conforme doon sa statement dito sa balitang ito. Walang nangyayari pong verbal spat. Yung kumbaga nakikipag-away po, yung mga Duterte man lang. Kumbaga sumagot yung ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya nakikipag-argumento. Nagpaabot pa nga po siya ng concern sa dating Pangulo. Ngayong mga behavior na dinidisplay niya, baka niya epekto ng fentanyl kasi gumagamit siya matagal na. 5 to 6 years niya. So, kailangan niya siguro matingnan ng kanyang mga doktor kasi delikado na. So, nagpapakita po ng concern yung ating Pangulo. Wala nga pong makita tayong galit sa kanyang puso, pati sa kanyang mga reactions, pananalita. Napakamalumanay. Yun ang pagkakaiba ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang Pangulo, na maski yung kanyang kaibigan na journalist na si Montolfo, talagang nahalata, nawalaan niya sa sarili. So, ipinag-utos niya po sa mga sundalo na nakabase mismo sa Davao Region to remain united and stay vigilant against enemies trying to infiltrate various sectors of society to challenge their unity. Di ba niya, Mr. Maravillas, may kasabihan na walang oso kung walang apoy. Baka nga, may mga taong umiikot sa mga kampo-kampo, mga kababayan dyan sa Mindanao. Siguro yung mga officials na na-appoint sa posisyon ng dating Pangulong Digong, binabantayan siguro kung ano yung mga binibehave ngayon at pinapakiusapan mga kababayan ng ating Armed Forces Chief to remain united. Tama naman po. Be professional po. Baka madamay po yung inyong future, yung inyong career. Di ba? Buti po si Digong retired na po. Ano pa man po. Paano po kayo kung masangkot kayo sa mga illegal na activities? Kasi po yung secessionist movement, kung yun ang intensyon ni Digong, that is against our Constitution. Sabi nga ng isang abogado po, hindi lang isang abogado, mga legal experts po, baka nga pwedeng kasuhan ng rebellion or inciting to sedition itong si Digong. Ganon din yung sinabi ng isang opisyal dyan sa Mindanao. Ito po yung balita dito sa Manila Bulletin. Ipakita ko po sa inyo. Manila Bulletin. 1 hour ago lang po.
Duterte Alvarez could be held liable for sedition, says Camiguin Solon, Governor. Sino to? Si Camiguin Lone District Representative Jordin Jesus, J.G. Romualdo, and Camiguin Governor Javier Jesus Romualdo believed that former President Rodrigo Duterte and Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez could be held criminally liable for sedition for their contentious and divisive secession movement. O, di ba, mga kababayan? So, baka madamay kayo na mga sundalo, halimbawa, malason yung inyong isipan, masulsulan po kayo. That is illegal against our Constitution. Sabi po ng mga legal experts mismo, pati ng mga opisyal ninyo dyan sa Mindanao. So, binisita mga kababayan ni Browner yung mga headquarters ng ating mga kasundaluhan to rally the troops to support the administration. Sabi niya, he is confident in the loyalty and professionalism of every member ng armed forces. So, mabuti naman. Pero, importanteng may close monitoring po kayo. Ito yung kinausap, mga kababayan ni Browner, yung kanyang mga opisyal doon, mga sundalo sa Mindanao. Sabi niya, I'm not worried because I know that the new breed of soldiers are professionals. Let us remain united and loyal to the Constitution and the chain of command, sabi po ni Browner. Focus lang tayo sa trabaho natin. Isa lang ang ating Pilipinas, isa lang ang ating bansa. Let us be proud of our heritage. Let us be proud of who we are as a people. Pilipino tayong lahat, kaya mahalin natin ang ating bansa. Yan po ang mensahe ni Browner sa kanyang mga sundalo, specifically sa Mindanao. Kasi gustong windangin po ni Digong, i-separate na po sa Pilipinas. Kasi baka papasukin ang ating Pangulong Bongbong. Yun ang fear, mga kababayan ni Digong, baka papasukin na niya yung ICC. Biglang magbago yung posisyon ng ating Pangulo. Talagang magbabago ang posisyon ng ating Pangulo pag hindi kayo tumigil sa inyong panggugulo. Nakita ko ang ginagawa ninyo para matulungan ang ating mga kababayan. And I congratulate and thank all of you for doing all that and for showing the heart of the Filipino soldier in the face of these calamities. Sila kasi yung nasa front line sa pagtulong po, sa pag-evacuate doon sa mga nasalanta ng floods. 14 na po yung namatay. At yung ating Speaker of the House at mga kasama niyang congressmen, automatic po yung pagpadala ng tulong sa mga nasalanta. Ngayon, narinig ko si Bato, nagpaplano pa lang. Ito po si Bato, nakalata siguro. Sabi niya, to all my friends in the media, please stop asking me about PI, ICC, and Marcos versus Duterte. Ceasefire na tayo. I want to focus my energy on helping my people in Davao region survive and recover from floods and landslides. Ceasefire na tayo. Nakita ninyo mga kababayan. Kasi pag hindi, baka hindi na siya po iboto for re-election sa 2025. Nang mismong kanyang mga kababayan, buti pa niya si Martin Romualdez, Bisaya. Isang waray, sumaklolo ka agad. Pati yung tingog party list, sumaklolo agad sa amin. Pero kayo dyan, siraan kayo ng siraan. Tapos wala man kayong tulong na pinapadala dito sa amin. You see? O ngayon, pinagpipistahan mga kababayan ng mainstream media yung naging post ni Baste. Binanatan si Amy Marcos. Ito yung laman ng mga balita, mga kababayan. Ito yung message ni Amy Marcos na kinontra ni Baste. Yung pagpapresko niya, nagulatan niya ako Nandun ako sa Davao, biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. Nung nakita ko nga si Mayor Baste, nagsorry nga sa akin. Sabi niya, pasensya ha, sorry. Naintindihan ko naman kasi siyempre, sino ba naman na anak ang hindi
magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay, pati yung ate niya. Ito yung sinabi ni Senator Amy sa press con niya noong January 31, 2024 na ikinagalit po ng mga Marcos loyalist kasi lumalabas mas naintindihan pa ni Senator Amy Marcos yung mga Duterte, si Baste, kaysa sa mismong kapatid niya na dating na si President Bongbong Marcos na pinagmumura ng mag-ama. Tinawag na tamad ni Baste, tinawag na bangag ng dating Pangulong Digong, tinawag na adik at pinagbantaan pa mga kababayan. Pasalamat ka niya na hindi na ako ngayon ang presidente. Kung ako pa niya yung presidente, baka nakasama ka doon sa mga natukang, yun ang ibig niyang sabihin. Despite na ganun yung mga sinabi ng Familia Duterte sa kanyang kapatid, concern pa si Super Ate kay Baste. O ngayon na niya, Mr. Maravillas, ano yung ganti sa kanya? Imbes matuwa po si Baste, binanatan po si Amy Marcos kanina, ay kahapon pala, February 3. Ayan ang sabi ni Baste, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo diyan sa media. Humingi ako ng tawa dahil naawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ako sa paggamit sa mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin. Ngaya, sabi dito sa Bicol, yon ang makuha mo. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas. Talaga niyang walang utang na loob. Pare-pareho niya sila. Ang paniwala kasi, ito analysis ko lang po mga kababayan. Iwan ko kung malapit sa katotohanan po yung aking analysis sa inyo pong pananaw. Ang tingin kasi po ng mga Duterte, tulad ng sinasabi ni Baste, na ginagamit lang ni Amy Marcos yung mga Duterte sa politika niya. Kasi po, ang paniwala ng mga Duterte, yung mga Marcos ang dapat magtanaw ng utang na loob sa kanila. Kasi po, sa pananaw nila po, kahit yung mga supporters, yung mga mababasa ninyo sa mga reactions sa social media po, sa mga post nila, na si Inday Sara dahil sa laging top-notcher sa mga surveys at nanalo na mas mataas yung boto sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi sana nag-slide sa pagka-vice presidente, si Inday sana ang pumalit na presidente sa kanilang tatay na si Digong. Ganun po. So may utang na loob ang mga Marcoses, si President Bongbong Marcos, sa kanilang paniwala, hindi mananalo si Bongbong kung lumaban yung kanyang kapatid. Nagets ninyo mga kababayan? Limot nila mga kababayan yung 2016 na ang tumulong po nangampanya mga kababayan sa kanilang tatay ay si Amy Marcos at isa pang gobernador. At ibinoto ang mga Duterte ibinoto si Digong na mga Marcos loyalist, kaya nanalo po against Grace po and Maruhas. Nakalimutan nila yun. Kaya sa tingin nila, mga kababayan, wala man silang utang na loob, kundi ang mga Marcos family, ang Marcos family ang may utang na loob sa kanila. Kasi nga, tinamo nga po doon sa prayer rally nila, alalahanin anya ninyo na dahil sa tatay ko, si Pulong yata yung nagsabi noon, na ipalibing sa libingan ng mga bayani ang dating Pangulong Apolacay, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yun mga kababayan ang linya ng kanilang paniwala. And so, laking utang na loob kasi anya, presidente yung tatay ko. Alangan namang hindi manalo si Inday na tumakbong presidente. Pero nagpaunod, nag-giveaway. Madaling sabi, pinagbigyan lang si Bongbong Marcos.
Pagkatapos niya, ginaganyan ninyo. Tinanggalan ng confidential funds. Pagkatapos, si Martin Romualdez na pinsang buo, parang yun ang may intensyon na i-endorse, tumakbo at i-endorse ng ating Pangulong Bibi. Ganon mga kababayan ang basa ko sa iniisip ng mga Duterte. Tingin ninyo pa, mga kababayan, tama yung aking mga analisis? Saktuan niya Mr. Maravillas ang mga sinasabi ninyo? Pero niya Mr. Maravillas, tama ba yung paniwala na yun ng mga Duterte? Sa kanila po, tama yon. Pero sa atin, hindi tayo maniniwala, mga kababayan, sa kanilang paniwala. Bakit po? Kung naniniwala sila po na mananalo po si Inday, at kung si Inday mismo naniniwala na mananalo siya kasi Pangulo yung kanyang tatay nakaupo, hindi na sana siya nag-slide. Nilabanan niya si Bongbong Marcos. Di ba? The fact na nag-slide po, mga kababayan, si Inday, hindi siya naniniwala na mananalo siya. Kaya tumakbo na lang na vice presidente. Tama pa? Kaya sila nag-assume ngayon na pinagbigyan lang nila si Bongbong Marcos. Kaya dapat magtanaw ng utang na loob. Dapat all the way i-support si Inday na tumakbo bilang successor ni Bongbong sa 2028. Iyon ang linya po ng mga propaganda nila, ng mga vloggers nila. Kaya pumayag sa Uniteam. Kasi after na mag-expire yung term ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sigurado nang si Inday yung susuportahan. Nakikita nilang parang hindi. Nagets na ninyo kung ano yung pinag-uugutan ng galit nila, lalo na yung ng tatay? Di niya, Mr. Maravillas, sa tingin mo, may ganong agreement talaga na nangyari? Di sabihin nila in public. Di ba? Para makareact po si Amy Marcos, makapagsabi na yun ang agreement ng Uniteam. Uniteam sa 2022 hanggang 2028, Uniteam sila. O baka mga assumption lang na sinuport ngayon, nag-Uniteam, tuloy-tuloy ang Uniteam. Tama pa? Pero anya, Mr. Maravillas, sa personal mong paniwala, ako po, sa personal kong paniwala, wala mang ganong agreement. Yung Uniteam for 2022 election lang po yon. Nag-assume lang po sila. Pero kung talagang may agreement na ganon, di sabihin nila. Para masagot ng pamilya Marcos, lalo na mismo ni President Bongbong Marcos. Tama po? Di niya, Mr. Maravillas, yung sinasabi mong pinos ni Daryl Yap. Ay, ito po. Pinablis dito ni Daryl Yap sa kanyang Facebook account in defense kay Amy Marcos kasi siyempre kaibigan niya. Daryl Yap, sabi ni Daryl Yap, I don't think may gustong palabasin si Senador Amy Marcos sa pagkukwento. Ichinika niya lang talaga. Kung nakikinig kayo sa daily live ni Joey Cruz, hindi ko to kilala kung sino itong si Joey Cruz. Sinabi ko, nagsorry as pasintabi kasi nakapagsalita siya roon ng masasakit na salita sa harap ni Senator Amy. Parang, sorry, you have to hear that, pero hindi sorry, nasabi ko yon o may pagsisisi. Hindi ganon. It was a gentleman's gesture, not a retraction, nor change of heart. Hello? Tingin ko, pinag-aaway sila ng ilang media o mga kaibigan nilang di kaibigan ang isa't isa. I love them, boss. Nag-uusap naman sila. Usap na lang. Yan po ang post ni Daryl Yap. So, siyempre, mga kababayan, ang gustong marinig ng mga mamamayang Filipino, yung official na statement ni Senator Amy Marcos. Yun ang kaabang-abang. Abangan na lang po natin, mga kababayan, kung patuloy pa ba na isosupport ni Super Ate
yung mga Duterte with his behavior, with his post, mga kababayan, laban sa kanya, ni Baste, binasag po si Amy. Basag na basag si Amy Marcos. Yan po, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo, diyan sa media, humingi ako ng tawa dahil naawa ko sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Sinupalpala niya, Mr. Maravilla, si Soberate. Talaga pong sinupalpal. At sa pagkasulat po, masisense mo na hindi na nagtitiwala mga kababayan. May pagduda. Hindi nagtitiwala na si Baste kay Amy Marcos, di ba? Baka niya, Mr. Maravillas, may naamoy. Kasi naman niya, yung mga sinasabi mo sa na Trojan horse. Sabi ko lang yon, mga analysis ko man lang po. Yung sinasabi kong, keep your friends close and your enemies even closer. Mga kasabihan man lang po yon ng mga magagaling. Hindi ko man po sinasabi na yun ang ginagawa ni Soperate. Hindi man kami nagkakausap niyan. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba si Soperate? Tiwalang-tiwala sa mga Duterte. Yan ang sabi niya. Mahal na mahal niya. At wala siyang itulak kabigin po sa dalawa. Sabi nga niya doon sa press con, bakit niya kailangan kong pumili? Ibig niyang sabihin, sa kakampihan, mahal ko silang parihas. Sa reading nga po ng mga Marcos loyalists, mas mahal ni Amy Marcos yung mga Dutertes kaysa sa kanyang pamilya. Kay Pangulong Bongbong at si Martin Romualdez, inaaway-away pa niya sa issue ng PI. At sinabi pa ni Amy na santambak yung mga ahas sa paligid ng palasyo. Ito po. Noong February 1 pa to, mga kababayan, sabi ni Amy, the reality is the palace seems to have become once more a snake pit. Pinamumugaran ng mga ahas daw. I notoriously said so during my father's administration, and I am afraid there are many around who are not as deeply invested in this administration as I am. Because I have my name on it, I have everything at stake with the Marcos administration, and I only pray for its success. It is unfortunate that there are so many who put their ambitions and perhaps their deceptions ahead of this desire to make it successful, not only for the Marcos family, because the success of this administration would clearly be a success for the Filipino people and the Republic. Amy Marcos, Senator Amy Marcos, February 1, 2024, ANC Head Start. Yan yung statement niya sa interview ng ANC, mga kababayan. Pinamumugaran daw ng ahas, yung Palasyo Malacanang. Di sa tingin mo niya, Mr. Maravillas, kasi lamas-masok ka na rin sa Palasyo. May nakita ka ba doon na mga gumagapang-gapang na mga ahas? Pagpunta ko po doon, wala akong napansin. Baka nagsipagtago muna. Yung mga ahas, wala talaga po. Medyo may mga naamoy-amoy ako. Siguro yung mga dating staff yun ng dating administrasyon. Na hindi pa natatanggal. Baka yun yung sources ng mga chismis, intriga sa Palasyo Malacanang. Malamangan niya, Mr. Maravillas, ganun nga. Pero di kaya Mr. Maravillas na hindi lang sa Palasyo Malacanang, kundi yung mismong mga nakakausap ni Soperate, siya mismong mga ahas. Yung laging mga kausap niya, posible po. Kasi may kasabihan po tayo na kahit anya sa anggubat, may ahas. Kung may ahas sa palasyo, baka sa Mindanao, mas maraming ahas doon. Kaya pinapabantayan na.
ni General Browner. Ginausap na yung mga sundalo po sa Mindanao na maging loyal anya tayo to the Constitution and to the Commander-in-Chief, to the chain of command. So malamang ang confirmed na mga ahas, mga dambuhala, pati mga dragon, mga kababayan, namumugad ngayon sa Mindanao. Malawak po yung Mindanao eh. O ngayon, idagdag ko na lang mga po itong bagong-bagong balita. Ano yan, Mr. Maravillas? Tinalo na po sa survey ng ating Pangulong Bongbong Marcos, si Inday. Di ba niya, laging mataas yung ratings ni Inday kaysa sa ating Pangulo? Opo, pero ngayon po, sa latest result ng survey, bumaba na si Inday. At si Martin Romualdez, halos pumatas na po sa trust rating ni Inday. Talaga niya, Mr. Maravillas, matagal pa yung 2028. Baka ilang buwan pa, lumampas na si Martin. Malamang po, kaya natataranta yung pamilya. Ngayon po ang latest survey ngayon, 12:39 PM, pinalabas ng Manila Bulletin. PBBM gets 80% performance rating. BP Duterte 78%, sabi po sa result ng survey ng RPMD. Iba niya, Mr. Maravillas, doon sa mga members ng cabinet, bagsak doon si Inday. Hindi nga nakasama sa top 17. Wala doon si Inday. Ang top answer doon po, yung DILG Secretary, si Abalos. Tinignan ko yung pangalan ni Inday. Wala talaga po. Hindi pumasok sa top, top 17. Baka sa top 20. Pero dito po, mga kababayan, sa mga top officials ng ating gobyerno, ayun, tinalo na ng ating Pangulong Bongbong. Pero yung ating Pangulong Bongbong po, hindi apektado. Maganda pa rin yung pagkikitungo kay Inday. Bakit anya Mr. Maravillas, ganyan yung ganyan yung pagmumuka ni Inday, parang parang nasobrahan yung makeup po. Kinapalan yung makeup, parang may itinatago siguro para hindi masyado halata. Di ba? O, sabi rito, in a statement released on Sunday, February 4, Global Affairs Analyst and RPMD Executive Director Dr. Raul Martinez discussed the nuanced regional responses to the leadership of the country's top two officials. Batay sa survey result, mga kababayan, si Marcos, si PBBM, nakakuha ng 80% performance rating for 2023. The regional response niya reflect varied perception since he received 84.70% from Balance Luzon, 79.02% from Visayas region, 75.98% from Mindanao, and 71.72% from NCR. The President niya, however, enjoyed a robust trust rating of 83%. Mataas na mataas, mga kababayan, reflecting solid confidence sa kanyang leadership across the nation. Malaki po, solido yung tiwala ng ating mga mamamayan Filipino. And hindi na ako magtaka na yung mga official sa Mindanao nang sabihin ni Digong na ihiwalay yung Mindanao. Nagpalabas sila ng solidarity sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Pumirma sila, mga kababayan, sa mga manifesto. Nagpalabas sila ng statement. Ayaw nila. And they support the peace process. At yung mga development na in-implement ng ating Pangulong Bongbong sa Mindanao. So tama lang ito, mga kababayan, na sinasabi rito mga kababayan sa survey. According to the survey, si Inday nakakuha ng 78% rating with 82%, 82.86% galing sa Mindanao, followed by 78% and 76.77% mula sa Luzon at Visayas respectively. Tulad ng ating Pangulo, nakakuha din siya sa NCR ng 70.72%
71 sa ating Pangulo. Sa kanya, 70.42%. These ratings niya coupled with a trust score of 80% underscore the diverse regional assessment ng kanyang performance. So, nakita ninyo yung pagbaba ng trust ratings, performance and trust ratings ni Inday. Dapat nga anya Mr. Maravillas, mga 20% na lang. Kasi sa DepEd, yung atin ng Pangulong Bongbong Marcos, yan na yung gumagawa. Yun ang nanguna po sa meeting sa DepEd po. Si Inday po ang laging nagsasalita po. Hindi man siya, kundi yung kanyang mga undersecretaries, assistant secretaries. Ang marinig mo niya kay Inday, hindi man yung sa edukasyon, kundi yung sa ICC, confidential funds, at saka yung amendment ng konstitusyon, malayo sa trabaho. Tama naman po kayo mga kababayan. O ngayon, si Mig Zubiri po at saka si Speaker Martin Romualdez received 75% and 77% satisfaction rating. Si Mig 75, 77 kay Martin. 1 point na lang po ang lamang ni Inday. Si Inday 78, si Martin 77%. Ang margin of error mga kababayan 1%. Yan po. It has a margin of error of plus or minus 1% and a 95% confidence level. So almost tie na sila mga kababayan kasi may margin of error na 1%. 77 si Martin, si Inday 78. Ang daling sabi, tie na sila po. Statistically tie. Yung ang ibig sabihin nun. Matagal-tagal pa po mga kababayan yung 2028 presidential elections. At sa behavior ng mga Duterte, malamangan niya Mr. Maravillas, tuloy-tuloy na yung pagbulusok ng trust ratings ni Inday. Tingnan na lang po natin mga kababayan. Parang ganun nga po yung trend. So sabi diyan, this independent and non-commissioned study delves into the public's perception of their collective and individual performances, is scrutinizing the effectiveness in managing national affairs, executing policy decisions, and upholding their responsibilities, sabi po ni Martinez. Conducted from December 27 to January 5, 2024, the survey had 10,000 adult respondents across cities and regions, reflecting a demographic proportional to the official voter population. Remate na niya, Mr. Maravillas. Remate na po. Kaya maganda itong mga pinagagawa po ni Inday, pati ng kanyang pamilya. Yung magkakapatid na Pulong at Baste, saka po ni Digong. Maganda yung epekto sa kanilang ratings. Ituloy-tuloy ninyo yung yung inyong mga pinagagawa. Maganda ang epekto sa ratings ni President Bongbong saka sa ratings po ni Martin Romualdez. Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.